So, ito yung pansit na ginawa ko mamaya. Buti hindi siya, guys, lamog. So, natutunan ko na yung technique kung paano hindi siya lamog. And then, meron din tayong mga lumpia. Pa, guys. Nag-umpisa ako alas 5 ng madaling araw. And, ito pa, guys. Ito pa. Sa ako ng alas 5 ng madaling araw. So, tapos na ako mag-alas 8 na. Paalis na kami ng 8:30. Sa mga naghahanap kay Mother, ito si Mother. Hi. Sa inyong mga kamag-anak. Hi. Hi kanina. Hi, mga kamag-anak. Sino nga? Good morning. Good morning. Ha? Halina. So ngayon, tinanong ko si Mother kung gusto niya ng pansit kasi high bat ngayon. Pag dilob, konti lang. Tsaka kay Father. Kasi pag pag lobat hindi yan. Kahit anong sarap ng iyong hindi siya. So yan, okay na yan. Gusto niyong rin Shanghai. Madami akong Shanghai. Yung egg roll ko kaunti. Umaga parang sakto lang. Yung Shanghai marami. Okay, Mother. Kuha kayo ng ano. Isa lang? Sige. At sige, ang dade. Sige, dublein nyo para ang dade rin. Sige pa. Tatlo din KFC. O, sige. Kasi yung egg roll ko, konti yung ko. Sige pa, marami akong egg roll. Ha? Tama na rin. Okay na. So, tama lang pala yung aking niluto. So, lalagyan ko na siya ng foil. Medyo magulo yung ating background kasi busy tayo today. Kasi maliligo na ako and aalis ako. Kuya, bring your book ha? Math book? Is that okay? Iinit pa to guys doon. Ihihit pa siya. Kukunin ko na. Thank you. Ano, gusto niyo pa? Yung pansit? Dito naman na rin. Hey guys, so nasa biyahe na tayo. Bitbit na natin yung mga pagkain. 1 oras to from amin. Plus, 1 oras sila ahead sila ng 1 hour. So, sa aming time is 8:30. I know, 9:15. Doon sa pupunta natin, 10:15 na sila doon ng umaga. So, okay pa rin naman kasi, 12 pa naman magsaserve. Iinit ko lang sa air fryer. So, andito na kami guys. Malapit na. 5 minutes pa pala. So, ito yung pununtahan natin. Washington yung pangalan naman ito. Washington, Indiana. So, pareho lang dito sa amin. Pareho na itsura. Parang siya ng subdivision. I can hear that something. Ayan guys, so ngayon nakauwi na kami at marami tayong na Sharon. Balutin mo ako. Tapos yan, marami 3 kahon yan. Binigay ko yung isa kina Mother at Father. Yung isa chana masala, tsaka potatoes. Masarap mixed vegetable. Buga gusto nila yon. And then ayan, nakakatuwa lang nakapag-volunteer kami buong pamilya kasama yung mga bata. Hello guys, so update dun sa teleponong nawala ang asawa ko. Dumating na yung telepono niya. Pero, siyempre hindi na napabalik yung dati niyang telepono, which is okay na lang. Na na namin, na freeze na yung sa bangko lahat and everything. So, okay na. Nawala na siya, pero natatrack pa rin namin kung nasan yung telepono. Andun pa rin sa lugar kung saan siya nakatira. Wala nang nagawa yung mga kapulisan kasi naintindihan naman namin na ang tawag dito, yung hindi siya ganun ka-importante kung tutuusin para tumawag ng pulis. Pero, tinry lang namin kasi syempre, taxpayer naman tayo. So, nagbabayad naman tayo ng tax. So, isa yun sa mga, yung mga serbisyo na baka sakali. At least na-report natin. And, so hopefully, so ngayon, lesson na yun sa amin na
wag basta nilalagay yung mga gamit na na importante sa iyo, na parang, kasi super, nung lugar na yun tahimik. Kaya lang, kahit dito sa lugar na yun, very tahimik dito guys, walang ganon. Kaya lang, may mga tao talaga na, especially dayo yun, hindi naman taga rito. And siguro kahit dito, of course, meron din naman dito sa lugar namin na ganyan. Pero yun, ingat-ingat na lang next time. So, medyo nakaka-stress lang kasi kailangan mong i-block. Na-mention ko na before, may mga nagko-comment din na, ba't di mo tawagan? Tinawagan naman yung network kaagad. Kaya lang nung time na yun, 12:00 ng madaling araw. So, the next day pa. So, sa online niya ginawa. Tinawagan niya yung customer service nung kanyang carrier. And nalipat na yung phone niya. The same phone lang din. So, may telepono na ulit siya. So, hindi na kami hiraman. Kasi in few days, kasi in-order niya kasi yun sa online So, bago dumating dito, it takes few days din. So, hiraman kami ng telepono or may mga tumatawag. Yung mga kaibigan na tumatawag sa kanya, hindi siya makontak. So, so medyo hassle. Kahit sabihin na, telepono lang, diba? Parang, telepono lang, maliit na bagay. Pero, yung telepono, baliwala, parang okay na yung pag alam mo, syempre, pag nawala na yung telepono mo, parang hindi ka na umaasa na makikita mo. Ako nawala na rin ako ng telepono guys dun sa kanilang lugar, dun kung saan siya pinanganak. Kasi dati noon nagbabantay kami dun sa aking mother-in-law. So nagpunta ako noon ng Walmart. Tapos gabi na yon, umuwi kami. Parang pagod na kami. 1 hour away din yun. Tapos nung dating na kami sa bahay, sabi ko, nasa yung telepono ko. Na nahulog sa parking lot kasi may binili kami dun sa Walmart. Gabi na nun, hindi na kami makakabalik. Mga 9:00 na kami nakauwi. Tapos tinawagan ko yung Walmart. Nagbaka sakali lang ako. Nahulog kasi sa parking lot. Sabi nung empleyado, nung tumawag ako, yeah, may nagsoli. Oo, may mga ganun naman nagsusoli. Yung telepono ko, yun, may pin code yung akin So, kabadong tapos hindi pa namin ma-pick up the next day pa. So, nagbiyahe na naman kami. Kasi nga, doon sa tracker, the next day, nagpunta siya sa, yung tracker sabi, andun daw sa, malapit sa phone center. Yung parang, yung mga phone center. So, parang, tatry niyang ibenta siguro. Diba? Hindi niya pwedeng maibenta kasi hindi inan-install ng asawa ko. May tawag dun yung sinasabi ng asawa ko. Hindi naman niya may ibenta, parang walang kwenta na yung telepono na yun, sabi niya. Bago pa naman yung bago-bago. Kasi kakapalit pa lang niya yun. Siguro wala pa 1 taon. Dahil na yung una niyang telepono, nabasag yung nahulog na basag. So yun, so dito kahit minor na okay lang na i-report. Dito nga, yung yung mahiyawan sa neighborhood, parang nag-aaway kahit na hindi naman, naiyak na bata na nagtatantrums. Pwede mo yung i-report. Ganon. Kasi hindi mo alam kung ano yung nangyayari, ba't mahiyawan. Pwede mo yun i-report. Ganon. Parang just to make sure. Especially itong lugar namin, very maliit lang siya. And dito guys, sa lugar namin is almost siya nung bagong dating ako dito, almost walang krimen. Oo. Merong isa, kasi nga, ang liit lang nung population, may isa na parang pagnanakaw dun sa sentro dito, sa town. Yun lang yung report pag sinerch ko yung lugar namin. So, pero ngayon, di ko na alam. That was, 12 years ago. So, hindi ko na alam. So, yeah, dito, halimbawa, may pa-party kayo. Tapos, ang ingay masyado, na yung parang itutulog na. Pwede mong itawag din yun sa kapulisan para ma-stop yung ingay, yung party, ganyan. Pag sobrang ingay, ganun din. Ano pa nga? Meron din nagko-comment sa inyo guys before na yun daw, yun daw, dito, pag nagprito ka ng tuyo, may instance na may tumawag ng pulis
dahil sa pagpiprito ng tuyo kasi akala nila merong namatay na something. Biglang umamoy kasi ang tuyo sa atin mabango. Sa mga Amerikano, hindi yun mabango guys. Yun ay masangsang. Para sa kanila yun ay nabubulok na laman. Ganun yung amoy niya. Yung nabubulok na isda. Yung, di ba nga, buro naman talaga yun. So pag pinito mo siya, para siya yung amoy na agnas na isda. Ganun. So, may mga nagko-comment before dati, yung unang-una pa ako nag-vlog na, naku, yun yung kaibigan ko, nagprito daw ng tuyo sa labas, kasi nga sa loob, pag Amerikano yung asawa mo, hate na hate nila yung tuyo. Kasi nga, hindi naman sila sanay sa amoy nila. Sa atin parang, sa kapitbahay, pag may nagprito, bango, nakakagutom dito, ano sila, yung, baho, gano'n, kahit mga anak ko. So, sa labas nagprito ng tuyo, may pulis na dumating, dahil, raw, ang report daw is merong silang naamoy na masangsang. Paki-check daw, masangsang daw yung amoy. Parang nabubulok ang alamay na matay. So, iba-iba yun. Yun, kwento-kwento yun. Pero, totoo yun. Pupuntahan ka talaga ng pulis. Ewan ko dito sa telepono namin. Hindi na kami, nung pulis, di na nagtawag. Para sana, na i-report doon sa Kansas. Sabi doon, kailangan mo nang ma-report sa amin, nung police dyan, hindi kami pwedeng, kasi nakuha nga namin yung exact address dahil nga nung Find My, kung kayo guys ay may iPhone, Find My, i-download nyo. At matatrack mo talaga. Kung i-add mo lang yung gaya ko, meron akong Find My ng asawa ko, na siya naman ang nag-download doon sa telepono ko. Natatrack ko siya kapag umalis siya ng bahay, pauwi, alam ko kung saan siya, kung sakaling ma-stuck siya or may mangyari, alam mo na hindi ka kakabaka-kaba na, ano kayang nangyari, di ba? Ganon. So, yun nga, hindi na sabi ng police dun sa Holland, kasi Holland yun, Indiana, hindi yun dito. Half an hour away from here. Sige, tatawagan namin kayo. Hindi na tumawag. So, yung asawa ko, tumawag siya dun sa Kansas, kung saan nakarating na yung telepono ng asawa ko, 10 hours from dito sa amin, nandun na-track namin, pati exact address andun. Hindi daw naman nila pwedeng katukin yung bahay kung wala naman silang police report na nangyari dito. So, sabi, hintayin natin yung dyan. Tapos saka saka sila a-action. Ganun. Wali, hindi na tumawag tong Holland police. Kaya sabi, wala na yun, at least na-report natin, Sabi gano'n. So, bumili na lang ng telepono. So, eto na yung telepono. Ito rin yung nawala. Yun din yung binili ng asawa kong telepono. So, ito na yung teleponong nawala. Ito na rin yung binili ng asawa ko na telepono niya. Ayan. Maliit lang siya. Lang siya. Yung regular lang. Yung, hindi naman yung napaka-fan. Yung regular, lang, iPhone. Ayan. You don't have the phone case yet? No. Not yet. So, bibili pa siya ng phone case. Bumili lang siya ulit ng bago. Ano rin yung $200 dolyar, diba? Pag ba sa atin, 10,000 din. Kasi hindi naman kami mga fancy na mga tao. Ang telepono ko nga yung... Actually, ako mahirap talaga ako sa change. Nung bago ako nagbablog, ang telepono ko lang yung... Ano bang tawag? Prepaid pa nga yun eh. Siya yung nagsabi sa akin, nagbablog ka na, palitan natin. Binilhan niya ako ng iPhone. Sabi ko, hindi, okay pa yan. Yung telepono ko okay pa yan. Sabi ko, huwag na. Gumagana pa. Hindi, bilhan ako. Kaya ako nagka-iPhone nun. Sa akin yung pinakaluma pa, iPhone 11 yung akin. Tapos yung kanya, at one point, iPhone 11 din, pareho kami. Pero nga, nabasag. Pinaltan niya nga yung nawala. Nakakabili pa lang niya yun. Di na naibalik. Ano nang nangyari sa pulis. Hintay pa rin namin yung pulis. Hindi na talaga, ano yun? So, tayong Kansas police, willing sila talaga. Sabi, hindi, hintay lang natin, tatawag sila niyan. Hindi na rin kami nag-follow up. Sabi ko, abala. Napalitan na lahat. Kaya alam namin yung address ng tao. Eksaktong address. Ang galing nun. Eksaktong address sasabihin sa'yo. Tapos lumilipat-lipat siya. Malakad-lakad. Kita mo kasi yung sasakyan, di ba? Merong emoticon. Actually, yun yung picture ng asawa ko, yung pinakita ko last time. Yun yung picture ng asawa ko nandun sa sa telepono niya. Kaya, gumaganyan-ganyan siya.
Tapos pupunta sa restaurant. Sabi ko, ba't bit-bit niya lagi? Tapos yung tinry niya nga sa phone center. Hindi naman niya, hindi niya magagamit. Parang, hindi niya talaga magagamit, hindi niya mabubuksan. Wala na. As in, wala na. So, sayang lang. Nasayang. Dapat din niya na ninakaw. Ayun guys, yun ang update sa ating telepono na nanakaw. Grabe. Guys, so ngayon, hanapin ko pa ng recipe ng ating lulutuin, ha? Okay, guys. Meron pala akong gagawin na yung kaibigan natin, di ba nag-volunteer tayo ng pagluluto o pagdadala ng pagkain. Meron siyang ginawa na naan bread. Sabi ko, anong recipe nito? Dahil parang masarap. Hindi ko naman natikman. Sabi nila masarap daw. Sabi, 2 ingredients lang yan. Sabi ko, ha? Sige nga, sabihin mo nga sa akin. Yun ang experiment kong gawin today. Tingnan natin kung masarap. Gamit yung aking heritage week para makain ko rin siya. 2 ingredients lang guys siya. So, abangan nyo yan guys. Tingnan natin kung maging successful. Hopefully.